I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos update. Ayan, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. As the President Ferdinand Marcos Jr. promise sa kanyang statement na in-upload natin mga kababayan, alam nyo naman ang Pangulo mayroong isang salita at sagawa. Kung nakikita nyo sa ating screen, ay wow, masaya yung mga drivers, guys. Today is March 17, 2026. Sabi po dito guys, no, bago tara basahin po natin at yung mga highlights ipakita natin mga best. Ayan. Galing talaga ng Pangulo, oh. Wow, social. Diba? Ayan. Hindi yung puro kayo rally-rally No, hintayin nyo ang Pangulo. Hindi naman kaagad instantly yan maibigay. Proseso yan mga kababayan. Highlights guys. So, tingnan nyo. Sabi ng Manila Bulletin. Ito naman mga kababayan sa buong Metro Manila. Kasama po ang Mayor ng San Juan, of course, ang DSWD Secretary and the rest. Mayor Isko ng Manila. Ayan. Ang daming drivers na nakaabang. Diba guys? Ayan. Binisita sila ng Pangulo. Siya, pinangunahan niya mag-distribute para panigurado yan. Nako, kadami kaya yan guys. Oh, see? You know. Selfie pa more. Swerte naman ni mamang drivers Distribution of cash relief assistant para sa mga chopper. Ayan, galing. Mapasa na all ka talaga. Alam nyo guys, no, natatawa ako doon sa mga nagko-comment You know, nagre-react sila. Ewan ko ba? Well, lagi ko naman sinasabi, di ba? Wala naman ibang magko-comment ng masama kundi yung mga anti-Marcos. At sila yung mga halangang bituka. Kahit sabihin mo maganda yung ginawa ng Pangulo, patay mali at didma pa rin sila. But it's okay kasi sila yan Siguro, inggit lang. Ayan President Ferdinand Marcos Jr. witnesses, ayan, the rollout of the cash relief assistance para sa mga chopper during a payout event at ASAC Cover Court in Manila on Tuesday, March 17. Diba? Social, ba? Ganun talaga. So, I think guys, hindi lang naman sa Metro Manila yan, but all over the Philippines. Next naman. Para kompleto detalyado mga kababayan, ito, panoorin nyo ito. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, umaarangkada na ngayon yung pagbigay ng cash relief assistance sa 139,000 na mga tricycle drivers natin sa buong Metro Manila. Ang layunin natin sa 3 araw, matapos kaagad ito. Kaya nga, alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo, pinabilis ang proseso. Ang hihingiin na lang, ang titignan na lang, driver's license and photocopy ng driver's license. Wala na maraming tanong, wala na maraming requirements. Kaya inuna natin yung mga tricycle drivers ng Metro Manila kasi una, napakarami nila compared sa ibang sektor. Pangalawa, sila yung lahat naman apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo, pero sila yung talagang nararamdaman agad-agad kasi maliit yung kanilang kinikita. Ang jeepney drivers ng Metro Manila magsisimula naman next week, pati na rin yung mga ibang TNVS drivers natin. Ang tulong pinansyal na to ay manggagaling sa Assistance to Individuals in Crisis Situation na program ng DSWD. Kasi ang pagtingin namin sa kanila, hindi nila mga tsuper, kundi mga individual na nalubhan ng naapektuhan itong pagtaas ng petrolyo, kaya nasa krisis na sila. Nag-usap kami ng mga kasama natin sa DOTR. Tatapusin muna natin ang saturation sa Metro Manila kasi sabi nga, may jeepney today, this week tatapusin ang tricycle drivers. By next week, papasok na ang jeepney drivers, ang TNVS drivers. So ang goal natin sana by the week after or right after Holy Week sa mga provinces na tayo. Na yung fuel subsidy nila, ibang programa to. So talagang whole of government, habang tumutulong ang DSWD sa anggulo ng social welfare,
yung Department of Transportation naman tutulong sa subsidy sa fuel. So these are two separate programs that you can avail of. Sa ating mga kasama na mga namamasada ng public utility vehicles, alinsunod sa utos ng ating Pangulong BBM, sisiguraduhin natin na matulungan lahat ng naapektuhan nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Huwag ko kayo mag-alala, sunod-sunod na, ngayong araw umarangkada na at pinabilis rin natin yung proseso sa araw ng payout. Meron din mga programa ang DOTR, yung sinasabi nating fuel subsidy program in the amount of 2.5 billion. And what I want to emphasize also yung libreng sakay, yung service contracting. Ito yung parang love bus ng ating Pangulo. Ang direktang makikinabang dito is the commuters also. The fuel subsidy, if we can get the NCA po ngayong linggo, may assurance na rin po ako from Secretary Toledo. No? We can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Sisimulan natin ang pagbibigay ng subsidiya pagdating sa ating mga bus operators, no? Kasi po hindi po sila naisama dito ngayon sa ating AIX, and this will be a nationwide program also. So ang mangyayari po, it will be a simultaneous and parallel effort and activity between DSWD and DOTR po. Lahat naman po ng ating mga transport modes mabibigyan, no? Ang ating mga bus operators and drivers, andyan din po yung mga jeepney operators, kasama mga taxi, kasama yung mga school services. Ang rule of thumb po namin ngayon, basta po kayo ay regulated ng LTFRB, kailangan masama kayo sa fuel subsidy program. Kung kayo naman ay hindi regulated, mabibigyan pa rin po kayo. Ano ba yung mga hindi pa regulated ng LTFRB at ng DOTR? Tulad po ng ating mga motorcycle taxis, no, yung sinasabi natin mga angkas, move it, hindi pa po yung regulated, nag-aantay pa tayo ng batas, no. Meron din po yung delivery riders natin, hindi po sila regulated, ay tulad ng mga Lala Move, Food Panda. Ganun pa man ang kautusan ng Pangulo, lahat dapat mabibigyan. Alam naman ninyo ang nangyari, nagkagera sa Middle East, dahil doon sa pinanggagalingan ng langis, nagtaasan ang presyo ng langis, tinamaan ngayon tayo, wala naman tayong kinalaman doon sa gera na yan. Pero siyempre, pagka tumaas yung langis, damay lahat. Kaya itong ginawa natin, nagsimula ngayon today, para sa lahat ng mga tinamaan, lalo na yung mga transport workers, kayo mga tricycle driver, pati yung lahat ng nagpapasada, lahat sa mga transport sector ay bibigyan namin ng tulong para naman may kaunting pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. Kanina raw umaga, kulang-kulang na lang, 100 na ang kada litro. Kaya kailangan, alam ko kailangan ninyo yan para kahit papaano meron pa rin kayong kinikita. Dahil pagka wala ito, napakahirap na masyado. Ito ay patuloy namin gagawin hanggang ganito pa ang sitwasyon. Kaya basta't nandito lang yung gobyerno para tulungan kayo. Napakalaking tulong po nung ginawa niyo sa mga tricycle driver. Lalo na inuna kami ni Presidente ngayon. Dahil kami po yung pinakakawawa sa buong transport na napakaliit na ng kinikita, tumaas pa yung gasolina. Siguro ngayon mga 100 na lang, 80 mauuwi namin. Nung hindi pa tumataas, nakakauwi siguro sila ng mga 500 hanggang 700. Ngayon wala na, mga abuti na lang ng 150 yung mauuwi nila legit po lahat ng mga tricycle dito yan. Wala pong kolorum dyan. Tuwan-tuwa po sila, Mr. President, sa ginawa nyo. Inuna nyo kami ngayon. Noon, malaki na, 700 na nauwi ko sa bahay. Ngayon hindi, sapat lang. Ngayon nagtataasan pa. Kami nagtataas ang presyo sa toda namin. Kasi mahirap na rin yung mga taong sumasakay sa amin. Kaya maraming salamat po sa blessing itong binigay sa amin na sa toda namin na nabigyan kami ng ayuda. Guys, narinig nyo yun? Action kaagad. Yung ating mga kababayan ng mga drivers
nagpapanik na kaagad. 'Di ba? Trust the president. Si PBBM, guys, hindi po pabaya yan. Pagdating ng sakuna, alam naman po natin yan. 'Di ba? Witness naman po tayo pag may sakuna sa iba't ibang lugar. To the rescue ang Pangulo, ang DSWD. Mas nauuna pa yan sa tiktilaok ng manok na nagre-repack ng mga goods, mga relief goods. Alam po natin yan. Kaya nga, mga kababayan, no, pag Marcos ang nakaupo, nako, asahan nyo po yan. Grabe, aksyon kaagad. Tingnan nyo yan, no? Di ba? Kayo nauuna kayo sa kalsada para magprotesta taas ang langis. Pero alam din po natin kung bakit tumaas ang langis, di ba? Hindi natin kagustuhan na magkagulo. Hindi natin kagustuhan po 'yun. 'Di ba? So I hope prayers lang. Panalangin para humupa yung kaguluhan sa Middle East. Guys, nakatala na po sa Biblia 'yan, kaya lagi tayong prepared sa anumang mangyayari sa mundong ito. Kabalikat na po 'yan sa mundong ito ang kaguluhan, no? Tayong mga Pilipino, masipag naman tayo. Magaling tayo magdiskarte sa buhay. Ayan, di ba? Kayang-kaya natin solusyonan yan. Basta nandyan ang Pangulo, ang pamahala natin at ang ating mga local governments, handa naman tumulong ang mga yan Basta magkaisa, magtulungan. Ganun lang yun. Hindi po yung magbabanatan pa or babanatan ng Pangulo, babanatan ng gobyerno. Wag naman ganun, guys. Kasi naman yan ang Pangulo, may pusong mamun yan. Alam na alam nyo yan. Pagdating po sa mga mahihirap na kababayan natin, nako, laging laging hands-on ng Pangulo na tumulong. So, malaking tulong ito. So, kung narinig nyo naman ang Pangulo, sinasabi niya, not only the Metro Manila, but all over the Philippines, Cebu, Davao, no? At saka isa, guys, mayroon tayong love bus sa Cebu, dito sa Metro Manila, mayroon, di ba? At saka sa Davao, yan po ay libre. Kaya, agahan nyo na para makaabot kayo sa, daily routine ng mga labas ng mahal ng gobyerno natin. Ayan, no? At hindi lang po sa isang lugar lang sa Maynila, but siyempre sa iba't ibang lugar ng Metro Manila, mayroong distribution, no? Cash relief assistant para sa mga tsuper. Di ba? Shout out sa ating mga tsuper. Diskarte lang sa buhay. Tapos dagdagan ng tulong ng gobyerno. Siguradong tayo, kumbaga masosolve natin ang kahirapan sa ibig sabihin, guys, mga pagtaas ng langis. So yun, mga kababayan, ang aking pinaka-latest update. Thank you guys for watching. Follow me and likes. Bye and babus. God bless Philippines. There's more, guys. Bye everyone. God bless po.